Lahat tayo gusto nating ngumiti. Pero bakit ba minsan at madalas hindi tayo nakangiti? Ito ay dahil palagi tayong nakatingin sa ating mga problema. Amen? Pag nakasimangot ka, isa lang ibig sabihin na ang tinitignan mo ay yung mga bagay na wala sa iyo. Kung gusto mong ngumiti, tignan mo naman at pasalamatan yung mga bagay na tinanggap mo. Amen? If you want to smile, stop look at what's missing, but start thanking the Lord for His blessing. Amen? Para ikaw ay ngumiti araw-araw, tingnan mo ang milagro ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano ang ibig sabihin ng ngiti or smile in English? Remember this. The word smile is really an acronym. SMILE. It means see miracles in life every day. Ang ganda po, no? See miracles in life every day. Alam nyo na po, alam mo na, pag nakasimangot ka, ibig sabihin, you are not seeing the miracle in your life, in your day. Para tuloy-tuloy ang iyong tuwa, ang iyong pagngiti, ang iyong galak. Tignan mo, makita mo sana ang milagro ng Diyos sa buhay mo araw. Dahil ang milagro, ang pagpapala at bendisyon ng Diyos na binibigay sa atin, hindi lang isang araw, hindi lang minsan, pero araw-araw. Dahil ang ating Diyos ay ang Diyos ng nakaraan, ang Diyos ng kasalukuyan, ang Diyos ng hinaharap. God is the same yesterday, today, and forever. And if we believe that God is present, His blessing is also present. Amen? Ask yourself, do you see the miracle of God in your life every day? Ano ang mga milagro na dapat nating makita at pasalamatan sa Diyos? Unang-una na po dyan, ang ating mundo. Napakarami nating nirereklamo sa Diyos. Pero hindi man natin makita, itong mundo, ang daigdig na kanyang ginawa, it's perfect. Amen? Dahil hindi po sobrang init, hindi rin naman sobrang lamig. Sakto lang po yung ating posisyon sa araw. Kaya sabi po ng mga scientifico, dahil perfect yung ating environment, yung ating weather, nagkaroon ng buhay. Kung lumapit lang ang daigdig ng konti, a few degrees to the sun, masusunog po tayo, walang mabubuhay sa atin. Kung kahit na 1 degrees lang lalayo sa araw, lalamig po, mamamatay din tayo. Di po ba? Ang daming namamatay, naaatake, na-i-stroke pag sobrang init. Ganon din po pag sobrang lamig. Pero we thank the Lord for this earth. He gave it to us for us to live. That in itself is a miracle. Amen? Kaya nga, pag nakikita mo ang ganda ng bundok, smile. Pag nadidepress ka, huwag kang magkukulong sa kwarto mo. Anong kailangan mong gawin? Lumabas ka, look at the sky. Tignan mo ang mga ulap, ang ganda. Di po ba? Kung gabi, lumabas ka, tignan mo ang buwan, tignan mo ang mga between. Look at the stars. All of these are beautiful and they have been given to us to live. That is a miracle. Smile. Isa pang milagro na dapat nating tignan at pasalamatan, ano po? Yung ating pangangatawan, our health. Kahit na marami pong sakit ngayon, binigyan tayo ng katawan ng Diyos. It helps us. It is a perfect body. Ang dami pong nagdadialysis ngayon. Ang dami pong mayroong sakit sa puso. Maghahanap ka ng bagong puso, ang hirap makahanap. Amen? Maghahanap ka ng bagong kidney, napakakonti lang po na nagdo-donate, nagpapatransplant ng kidney. At kung gagawin mo na magkakaroon ka ng heart transplant, kidney transplant, ang tanong magkano po? Sobrang mahal. Isang milagro tayo po dito sa Pilipinas na dapat nating makita, pasalamatan. Ano po? Na kahit na napakamahal ng pagbabayad natin sa hospital, we are free to choose our doctor. At magagaling po mga doktor natin. Kwento po nung isang follower natin, galing po siya sa Canada. Kahit na libre po ang gamot, libre po ang pagpapahospital at pagpapacheck up sa mga doktor, hindi ka pwedeng pumili ng doktor mo.
At yung mga doktor daw po sa Canada, hindi naman po ganong kagalingan. Meron po siyang isang kaibigan, simple operation lang po ang pinapagawa. Pagkagising niya, meron na pong colostomy bag. At buong buhay po niya, dala-dala niya yung bag na yon. Nagkaroon po siya ng complication. Nang ibig sabihin, hindi magaling yung doktor. Pero sa atin, kung ayaw mo yung isang doktor, lumipat ka, ang dami pong doktor dyan. At ang babait na mga doktor natin, di po ba? Minsan, di tayo pinagbabayad. Hindi po ba milagro yon? Kahit nasabihin natin, napakahirap ng ating bansa, mayaman tayo sa mga magagaling, mababait na doktor. And if you can sleep at night, see that as a miracle from God. Amen? Ang dami pong mga tao hindi makatulog. Hindi makatulog dahil may problema na iniisip. Yung mga iba hindi makatulog dahil kailangan nila magtrabaho. Ilang oras lang yung tulog nila. Di po ba? Kung kaya mong matulog na mahimbing dahil hindi ka natatakot na ikaw ay bobombahin, di ba milagro yun? Kung pinanganak ka sa Middle East, kung ngayon nabubuhay ka doon sa Gaza, kung saan may gera, hindi alam ng mga tao kung saan sila titira, kung saan sila pupunta. Hindi sila makatulog ng mabuti dahil nangangamba sila na baka hindi na sila magising dahil baka sila ay bobombahin. Hindi po ba tayo blessed na tayo ay payapa, mahimbing na nakakatulog, nakakapagpahinga, tayo ay nakakapaglakwatsa, nakakapamasyal, libre tayo, malaya tayo pumupunta sa simbahan para magdasal. And there are a lot more things, my dear friends, to see in this life. They are God's blessing, they are God's miracle for us. Alam niyo po, isang milagro din. Pag ang isang tao kaya niyang makakita ng pagpapala ng Diyos sa gitna ng kanyang mga problema. That is also a miracle. That despite of your problems, despite of your pains, despite of your heartaches, you can still see God's miracle unfolding in your life. Napakapalad po ng mga apostol kasi nakita nila mismo sa kanilang mga mata ang milagro ng Diyos, ang Diyos nagkatawang tao. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Blessed are those who still believe and yet did not see for their own eyes. Mapalad ang mga apostol dahil nakita nila ang ating Panginoong Hesus, nakasama nila, nakausap nila. Pero mas mapalad sino? Yung taong naniniwala kahit na hindi niya nakita ang Diyos. So, pagpapalain tayo kung meron tayong malalim na pananampalataya. Makikita mong milagro ng Diyos kung meron kang matibay na tiwala sa Kanya. Amen? Ang puminsan, meron ding lumapit sa akin. Nag-open up, nag-share ng kanyang problema. Nalulungkot po ako dahil kahit na napakasipag nitong taong ito, nagtrabaho, nag-abroad, para sa kanyang asawa, sa kanyang anak, para madala niya doon. Ito pong kanyang misis, nag-decide na makipaghiwalay sa kanya. Nadidepress po yung tao. Kasi para saan pa yung buhay niya? Buong buhay niya, nagsipag siya, nagpagod siya para sa asawa niya, pagkatapos iiwanan lang siya. At nalulungkot po yung tao kasi gusto po ng misis niya, yung kakaunting naipon niya para sa retirement, gusto pa daw niyang kunin. Kaya itong tao, minsan nagdadasal sa Diyos, sabi niya, Lord, para saan pa yung buhay ko? Minsan sinasabi niya, Panginoon, sana bukas wag na ako magising. Pero habang nag-share po siya, habang nagsasalita siya, sinasabi niya yung lungkot niya. I noticed something in him. May napansin po ako. Ano yon? Habang sinasabi niya yung mga pagsubok niya, meron din siya sinasabing mga blessing. Sabi niya, Father, magsimula po nung hiniwalayan ako ng aking asawa, nagkasakit po ako. Umuwi ako dito sa Pilipinas. Pero blessing po, may nakita po ako na isang tao, isang doktor, tinutulungan ako. Nung nalaman niya yung kwento ko, hindi man po ako sinisingil. Yung aking treatment, libre. Father, nadidepress po ako, mag-isa ako. Pero alam niyo po, blessing na may nakilala po kong isang tao, pinagdadrive po niya ako. So at the same time, natutulungan ko po yung taong yon dahil meron din siyang pamilya. Blessing po. At kahit na nalulungkot po ako, Father, blessing po
biglang dumaan po kayo sa Facebook, sa YouTube, napanood ko po yung inyong homily, nabuhayan po yung aking loob. Sabi ko, tignan mo nga naman. Kahit na patong-patong yung lungkot, yung problema, yung ginawang masama dito sa taong ito, he can still see God's blessing in his life. And that is a miracle. Di po ba? Milagro pag nakakakita ka pa rin ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kahit na gaano pa ito kadilim, kahit na gaano pa ito kabigat, kahit na gaano pa ito kahirap at kasakit. So my dear friends, I ask you today, be a miracle. How? By having a deep faith and seeing that God never leaves you. God is always blessing you. Pag nakita mo ang milagro ng Diyos sa buhay mo, mapapangiti ka. Amen? And I think all of us would agree that our world today needs more smiles. Ang mundo natin na napakaraming masamang balita, mga toxic na content, napakaraming mga toxic na tao, nagpapatuloy pa rin ang kasamaan. How do we fight this evil? Do not take up arms. Do not buy a gun. Do not shout. Do not fight with people. But you can fight evil by doing good. Amen? And how do you do good? Paano ka gagawa ng mabuti? Simple lang. Ngumiti ka. Ngitian mo yung problema mo. Ngitian mo yung mga masasamang tao. Ngitian mo yung pagsubok mo. Pag ang tao nakangiti, isa siyang liwanag sa mundo at sa iba.